Mga kwento ni Felmo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Tulindoy. Nakatira ako sa isang medyo liblib na barangay sa Tanay. Pangalawa sa apat na magkakapatid. Medyo bulubunduki ng barangay na ito. Ang pangunahing hanap buhay namin sa lugar ay ang pagtatanim ng mga gulay at pag-aalaga ng mga hayop. Kabilang naroon ang baboy at manok. Ito ang pinagkakaabalahan ng aking ama na si Kulandoy. At ang aking ina sa kilala sa pangalang Moni. Apat kaming magkakapatid at ako lamang mag-isa ang nagpursige sa pag-aaral. Kahit nasa 15 anyos na ako ng mga panahong ito, nasa ikalimang baitang pa lamang ako. Dito sa bundok ay 2 beses lamang sa isang araw ang biyahe ng jeep. Isa sa umaga, isa sa hapon. Kapag nagkataon naman na araw ng pagpunta ng mga tao sa palengke, minsan ay 2 beses sa umaga sila kung bumiyahe. Tumatawid ang jeep sa ilog kapag hindi mataas ang tubig. Pero kapag mataas naman ang tubig noon ay wala na kaming ibang mapagpipilian kung hindi ang sumakay na lamang sa balsa. Lagi akong ginagabi sa pag-uwi dahil pagkababa ko ng jeep sa sentro ng barangay, kailangan kong maglakad ng mahigit 1 oras bago makarating sa bahay. Pero dahil sa kagustuhan kong makapagtapos ay hindi ko na yun inaalala pa. Hindi din naman ako pwedeng manatili sa patag. Maliban sa wala kaming kamag-anak ay nakakaranas pa ako minsan ng pang-aapi sa mga kapwa ko binatilyo. Kung kaya't mas pinipili ko na lamang na umuwi tuwing hapon kahit abutin ako ng gabi. Sanay naman ako. Minsan naman kapag masama ang panahon ay sinusundo ako ni nanay sa ilog. Naging dagdag kita na rin ito sa kanya dahil sa marami ang sumasakay sa balsa na naging hanap buhay niya na rin kapag umuulan. Ang barangay namin ay kilala sa sabi-sabing daanan ng mga masasamang nilalang. Siyempre, partikular na doon, yung usaping aswang. Hindi ko naman masasabi na totoo ang lahat ng yon dahil sa wala pa naman akong nakitang ganung uri ng nilalang sa lugar. Ganun pa man na hindi ko naman inaalis ang paniniwala pagdating sa ganung uri ng mga kababalaghan. Ang mga magulang ko kasi ay naniniwala sa mga aswang. Ayon sa kanila, kaming magkakapatid ay tinaasan ng dungan ng aming lolo Okil. Noong sanggol pa lamang kami. Kilala itong manggagamot sa lugar. May mangilan-ngilan sa aming barangay ang nagpapagamot sa kanya. Pero hindi naman lahat ay naniniwala. Yung iba pa nga ay sinasabi na pamamaraan na lamang yun ni lolo para magkapera. Pero ang hindi nila alam, hindi nagpapabayad si lolo kapag nanggagamot siya. Ganun pa man ay hinayaan na lamang ni lolo kung ano man ang iniisip sa kanya ng mga tao. Ni hindi niya ipinagtatanggol ang kanyang sarili. Maging sila papa ay sinabihan niya na huwag nang patulan pa. Ang mahalaga ay hindi totoo ang mga binibintang sa kanya. Wala naman silang magawa kundi ang sumang-ayon na lamang sa kagustuhan ni lolo. Kahit minsan maging sila ay inaakusahan na rin ng mga tao noon. Isang araw, may humingi ng tulong kay lolo. Sinasabing ang tao na tinulungan niya ay biktima ng isa o manong bangkilan. Pero pagkatapos nun, hindi na nakauwi si lolo simula nang umalis ito. Hinanap nila ni lolo Toting si lolo pero hindi na talaga nila ito natagpuan pa. Hanggang sa may nakakita sa kanyang bangkay sa tabing ilog sa kabilang sityo. At ang lugar na ito ay ang sityo kung saan nakatira ang taong humingi ng tulong sa kanya. Nag-imbestiga ang taong pinagkakatiwalaan ng kanyang ama para malaman kung sino ang may kagagawan ng pagkamatay ni lolo. Pero nang malaman nito na bangkilan ang may kagagawan, ay hindi na ito sinuong pa ng kaibigan ni lolo noon. Sa halip ay ginawa nito ang lahat ng pamamaraan para maitago ang presensya ni Papa.
Ayaw kasing umalis ni Papa sa lugar namin. Pero ayon kay Papa, nang magkaroon na ito ng sariling pamilya, doon na nagpasya ang kaibigan ni Lolo na umalis na muna sa lugar para ipagpatuloy na pag-aralan ang lihim na karunungan na unang itinuro ni Lolo sa kanya. Sa mga hindi nakakaalam, ang bangkilan ay uri ng aswang na kayang maglakad sa ilalim ng araw. Kayang-kaya din itong gayahin ang anyo ng kung anumang hayop ang kanya makita o maging kaanyuan ng isang tao. Maitago lamang ang totoo niyang kaunyoan. Ito ang kinatatakutan naming nilalang dahil maaari nitong gayahin ang kaanyuan ng aming magulang o hindi kaya ay kaibigan at mga kakilala. Maliban sa kwento-kwento tungkol sa aswang, laganap din sa amin ang mga haka-haka tungkol sa isang nakakakilabot na boses sa kabilang bundok. Ayon sa kanila, ang boses na ito ay bihirang-bihira lamang kung marinig. At kapag marinig ito, siguradong may hindi magandang mangyayari. Isang hapon, dahil sa maganda ang panahon kung kaya't nakatawid ang jeep na sinasakyan ko, diretso na ako sa paglalakad paakyat ng bundok. At dahil nagdidilim na ang paligid kaya, ganun na lamang ang pagmamadali ko. Sa daan ay may nakasabay ako na isang matandang lalaki nun. Naglalakad din ito paakyat ng bundok. May daladala siyang isang maliit na bayong at tungkod na gawa sa kahoy. Tinanong niya ako kung bakit nasa daan pa gayong maggagabi na at delikado na sa daan nun. "Nasaan ba mga magulang mo? Bakit ka hinayaang mag-isa?" Tanong sa akin ng matanda. "Galing po akong paaralan, Lo. Tsaka araw-araw ko naman tong ginagawa kaya sanay na ako." Tumango naman ang matanda sa sinabi ko sa kanya. "Sabagay, mataas ang dungan mo. Sabihin mo nga sa akin, apo ka ba ni Ukil?" Nagtaka naman ako kung paano niya nakilala ang aking abuelo. Nung sinabi ko sa kanya na apo nga ako ni Ukil, napangiti ang matanda. Sinabi niya sa akin na matalik niyang kaibigan ang aking abuelo nung nabubuhay pa. Nagpakilala sa akin ng matanda sa pangalang Toting. Ayon sa kanya ay sa patag na siya nakatira, pero sa bundok ito lumaki. Tinanong ko naman siya kung bakit siya bumalik sa lugar. Ganong patay na ang aking abuelo. Ayon sa kanya ay balak niyang puntahan ang anak ni Lolo na si Kulanoy. Nagtaka ako kung bakit at anong kailangan niya kay Papa. Mas lalo itong natuwa nang malaman niya na anak ako ng kanyang hinahanap na tao. Ayon sa kanya, mahalaga ang sadya niya sa aking ama. At maaaring isa sa mga araw na ito ay hindi muna ako makakapasok sa eskwela. Hindi ko naman alam kung bakit niya nasabi yon. Maya-maya ay tuluyan ng kumalat ang kadiliman sa paligid. Hindi ako nakaramdam ng takot gawa ng kasama ko naman si Mang Toting. Hindi ko alam kung bakit pero kampante ako na mabuting tao ito. Ramdam ko ang sinseridad sa kanyang pagkatao. Hindi ito yung tipong nagpapanggap lang. Maya-maya pa ay nakarinig kami ng malakas na pagbaba ng animoy isang ibon na bumulusok sa lupa. Kasunod nun ay ang pag-alingasaw ng amoy na hindi ko maintindihan kung anong uri nun. Nakakasulasok ang amoy na yon. Sinabihan ako ni Lolo Toting na tumabi ako sa kanya at huwag akong lumayo. "May aswang. Huwag kang lumayo ha." Ako naman ay nakaramdam ng takot kaya dumikit talaga ako sa kanya. Iwinasiwas ni Lolo Toting ang kanyang tungkod sa ere habang bumubulong yon. Ilang sandali pa ay muling pumagaspas ang pakpak. Pero unti-unti naman itong papalayo. Kasunod nito ay ang malakas na huni ng tiktik. Dahil sa malakas na huni, alam ko na may kalayuan na ito sa amin.
Nasa minuto pa ang kailangan naming lakarin bago marating ang bahay namin noon. Nasa baba na kami ng burol kung saan nasa kalagitnaang bahagi ng burol nakatayo ang aming bahay. Medyo padahilig ang pinipwestuhan ng aming bahay noon. "Natakot ka ba?" Sumagot naman ako ng hindi. Ibon lang naman ang tunog na yon. Tumango naman ito at napangiti na lamang. Ilang sandali pa ay may nakita kaming liwanag. "Si Papa yun ah," sambit ko. Hindi nga ako nagkamali dahil maya-maya lang ay narinig ko na ang pagtikim ni Papa. Kagad ko na siyang tinawag kaya lumapit sa akin at nagtanong kung sino ang kasama ko. "Kolanoy, hindi mo ba ako natatandaan?" Tanong sa kanya ni Lolo Toting. Tinitigan ni Papa ang matanda nun. At doon nakilala niya ito. Tuwang-tuwa si Papa nang makita niyang matanda. Dali-dali siyang lumapit dito nagmano. Bagay na hindi ko nagawa kanina. Nagduda kasi talaga ako sa matanda nun. Iniisip ko na baka hindi ito normal na tao. At baka kung ano ang gawin ito sa akin. Ipinakilala naman ako ni Papa kay Lolo Toting. Doon pa lamang ako nakapagmano sa kanya. Habang naglalakad kami ay sinabi sa akin ni Papa na halos si Lolo Toting na ang nagpalaki sa kanya. Kapag naghahanap buhay si Lolo o di kaya ay may nagpapagamot sa kanya. Si Lolo Toting yung naroroon. Dito ko napagtanto na hindi lang basta magkakilala si Papa at Lolo Toting. Higit pa doon ang papel niya sa aming pamilya. May itatanong pa sana ako sa kanya pero nakarating na kami sa bahay. Naghihintay na ang pagkainan ng makarating kami, kung kaya't hindi ko na nagawa pa ang magtanong nun. Kagad namang nakilala ni Mama si Lolo. Dito ko nakita na talagang malapit ang matanda sa aking mga magulang. Habang kumakain kami ng hapunan, nakikipagkumustahan naman sina Mama at Papa sa matanda. Doon nila natanong ang matanda kung bakit ngayon lang ito nakabalik sa aming lugar. Ayon kay Nanay, mahigit 3 taon lang ako nang umalis sa lugar namin si Lolo Toting. Doon nasagot ang tanong ko kung bakit hindi ko ito naalala. Pero ngayon ay muli siyang nagbalik. At ayon sa kanya, yun ay dahil sa nararamdaman niyang may hindi umano magandang mangyayari sa mismong lugar namin noon. Bukod pa dito, nakakaramdam din umano siya ng isang presensya ng isang papausbong na albularyo. Nasorpresa naman si Papa sa sinabi niyon ni Lolo Toting. Dito naman ako napatanong ng, "Bakit wala kang kapatid pala pa? Si Lolo Okil naman noon maraming kapatid ah." Inosenteng tanong ko kay Papa. Si Lolo Toting ang sumagot ng, "Yun ay dahil sa isang babayla ng iyong Lolo Okil. Kaya hindi siya pwedeng magkaroon ng maraming anak. Isa lang dapat. At kung sa ama mo naman nananalaytay ang susunod sa yapak ng iyong lolo, isa lamang ang pwedeng maging anak ng iyong ama. Pero wala sa kanya ang dugo at katauhan ng isang babaylan, kaya nagkaanak siya ng marami. Yun din ang dahilan kung bakit hindi siya binalikan ng mga nilalang na nakalaban ng iyong Lolo Okil. Pero sa inyong mga anak ni Kolanoy, manggagaling ang isang magaling na babaylan." "Ang ibig niyo pong sabihin, isa po sa aming magkakapatid ang may dugong babaylan?" Ngumiti lang naman si Lolo Toting habang tumatango. Ang mga kapatid ko naman ay napatingin kay Lolo. Maging ang pinakapanganay namin na si Ate Masing. Inakala niya na siya ang tinutukoy na tagapagmana ng pagiging babaylan. Dahil siyang panganay nun. Nang sinabi ng matanda na wala sa kanya ang dugo ng isang babaylan ay napahinga ito ng maluwag. Napatingin naman kami kay Rukit na siyang pinakabunso sa aming magkakapatid nun. Muling ngumiti si Lolo Toting habang sinasabi na hindi si Rukit ang may taglay sa katauhan ng pagiging isang babaylan. Kaming dalawa na lamang ni Trudis ang natira. Nagkatinginan kaming dalawa. Inisip ko na baka si Trudis nga ang may katauhan ng pagiging babaylan. Hindi na lamang ako nagsalita pa.
Nagpatuloy na lamang ako sa pagkain. Hindi na lamang pinansin kung ano man ang pinag-uusapan ng mga matatanda nun. Ayaw kong isipin na isa sa amin ni Trudis ang may katauhan ng babaylan. Takot ako sa aswang at gusto kong makapagtapos ng pag-aaral. Sa aming magkakapatid ay ako lang din ang mahilig sa bukid. Sa katunayan, kapag nakaramdam ako ng pagkabagot ay pumupunta ako sa itaas ng burol at doon mananatili. Dali-dali namang nawawala ang pagkakabagot ko kapag nasa piling na ako ng kalikasan. Sinabi ni Papa na sa bahay mananatili si Lolo Toting. Sinabi niya na sa silid namin ni Roquit muna ito mananatili. Pero ang sabi ni Lolo Toting nun, na kung maaari ay samahan ko siya sa may silid. Dahil sa sinabi niyang yon ay nagkaroon ako ng kutob na siguro sa aming dalawa ni Trudis, ako ang tinutukoy niya na may katauhan ng pagiging babaylan. Tumango na lamang ako at hindi na nagreklamo pa. Habang nakahiga ay kinausap ako ni Lolo Toting nun. Marami siyang tinanong sa akin tungkol sa mga pananaw at prinsipyo ko sa buhay. Sinabi ko naman sa kanya lahat ng yon. Siya man ay nagkwento rin ng tungkol sa kanya at sa mga bagay-bagay na ginawa noong magkasama pa sila ni Lolo Okil. Pero hindi ko na iisa-isahin pa sa inyo at baka abutin tayo ng taon bago pa matapos ang kwento. Habang kinikwento ni Lolo Toting ang kanilang mga alaala ni Lolo Okil, nakatulog ako noon habang nakikinig. Kinabukasan, maaga akong nagising dahil papasok ako ng eskwela. Pero sinabihan ako ni Papa na wag na muna noon. Mala, mantika ka kasi kung matulog kaya wala kang alam kung ano na nangyayari sa paligid mo. Sambit ni Lolo. Napatanong ako kung ano ang nangyari kagabi. Halika sa labas, ipapakita ko sa'yo, sabi ni Papa. Dali-dali akong sumunod sa kanya sa labas noon. Dinala niya ako sa bakuran kung saan naroroon ang aming kulungan ng baboy at talagang kalabaw na kakapanganak lang. Wala namang masamang nangyari sa kalabaw, pero may nakita akong mga bakas ng nangyari sa may lugar. Tinanong ko si Papa kung anong nangyari kagabi. May nakita akong patak na mga dugo sa lupa, kung saan malapit sa kulungan ng baboy. Maaliwalas ang lugar na yon, pero nagulat ako nang makita ko ang dugo na nasa likod ng baboy. At sa posisyon nito, ay tila ba nahirapan ang sinuman sa kanila na siyang may kagagawan kung bakit nagkaroon ng dugo ang likod ng baboy na yon. Maging sa bubong ng kulungan ng baboy, meron. Ayon kay Papa, nagising siya sa pangangalabit ni Lolo Toting. Nang magising na ito ay doon bumaba ng bahay si Lolo. Maya-maya pa ay nakarinig na si Tatay ng mga orasyon. Kasunod nito ay ang paghiyaw ng isang nilalang na may nakakakilabot umano na tinig. Muli namang narinig ni Papa ang paghiyaw ng nilalang. At wala pang kalahating oras ang nakalipas. Tinawag na ni Lolo Toting si Papa. Kahit na kinakabahan ay bumaba si Papa para tingnan kung ano ang tinatawag sa kanya ni Lolo. Halos hindi siya makapaniwala sa nakita niyang mga dugo sa lupa at maging sa kulungan ng baboy noon. Ang buong akala ni Papa ay kung ano na ang nangyari sa mga baboy namin. Yun pala ay nanggaling doon sa nilalang, yung mga dugo at sugat na yon. Napaisip naman ako dahil kadalasan alam ko kung ano ang nangyari sa paligid. Mabilis naman akong magising kung may naririnig akong hindi magandang nangyari sa paligid nun, kahit pa hating gabi. Huwag ka na mag-isip pa. Ako ang gumawa ng paraan para makatulog at makapagpahinga ka ng maayos. Hindi ko lubos akalain na alam niya kung ano ang laman ng isipan ko. Humanga ako sa galing ni Lolo Toting. Hindi kasi lahat ng tao kayang aralin at intindihin yung iba kapag hindi nagsasalita. Pero itong si Lolo Toting ay kakaiba. Tinanong ko siya kung sino ba sa amin ni Trudis ang kailangan niyang gabayan. Tumingin ito sa akin habang nagtatanong ng,
Paano kung sabihin ko sa'yo, Tulindoy, na nasa sayo yung katauhan ng babaylan? Anong gagawin mo? Pwede po ba akong umayaw? Ayon kay Lolo, hindi umano. Pero kung handa naman akong mabaliw ay pwede naman. Kaya ako nagtataka nun. Pwedeng humindi, pero mababaliw ako. Bakit, diba? Naguguluhan kong tanong nun. Ayon naman sa kanya, ang mga taong nakatakda na maging isang babaylan o albularyo, kapag umayaw ay nababaliw. Pero ang mas nakakapangilabot ay ang mahuli ng mga aswang o hindi kaya ay iba pang nilalang sa dilim. Nasa paniniwala ng mga aswang na kapag nakain nila ang taong may taglay na karunungan at katauhan ng isang babaylan, ay madadagdagan ang kanilang lakas at kakayahan sa pakikipaglaban. Kapag mangkukulam o manlalason naman ang nakahuli sa taong pinili, pinapatay din nila ito sa pamamagitan ng paghigop ng kaluluwa. Kinukulong nila ang kaluluwa bilang bihag. Sa ganitong paraan, kilalanin silang malakas at nirerespeto ng mga nilalang na kagaya nila. Natakot ako sa sinabi ni Lolo Toting. Kung kaya't napagpasyan ko na mas pipiliin ko ang pagsasanay ng pagiging babaylan kesa maging pagkain ng aswang o maging bihag ng isang mangkukulam. Sa kabila ng pag-uusap namin nila Papa, mas pinili ko pa rin ang pumasok sa eskwela ng umagang yon. Sinabihan ako ni Lolo Toting na delikado ako sa daan na gayong sigurado siya na nakita kami ng mga nilalang kahapon. Kaya hindi malayo na susubukan ako ng mga iyon na bantayan. Mas malala pa, kung sakaling malaman nila na nananalaytay sa dugo ko ang pagiging babaylan, siguradong hindi nila ako titigilan. Sinabi ko naman sa kanya na bigyan niya na lang ako ng pangontra at turuan niya ako ng buhay na kataga na maaari kong bigkasin pantaboy sa mga yon. Tiningnan ako ni Lolo Toting sa mata at tinanong kung magagawa ko ba na makabisado sa loob ng 1 minuto lamang. Sinabihan ko naman siya na hindi niya malalaman kung hindi ko susubukan. Nagsambit si Lolo ng buhay na kataga. 3 beses niya yung inulit. Nasa wikang Latin ng mga katagang yon. Pinaulit niya sa akin ang pagbigas. Madali ko naman itong nabanggit. Inulit ko pa ito ng 3 beses nun. Doon ay nakaramdam ako ng kakaibang sensasyon ng enerhiya na parabang dumadaloy sa ugat ko. Magkahalong lamig at init ang dalay ng sensasyon na yon. Sinabihan ako ni Lolo Toting na ugaliin ko maging kalmado kapag may nakaharap akong hindi normal na tao. Panatilihin ko ang aking kamalayan at maging alerto ako sa paligid. Tumango naman ako at sumang-ayon sa kanyang sinabi. Ang mga kataga naman na tinuro niya ay tila ba nakapagkit na sa aking kamalayan at isipan. Kasunod nito ay ang pagbibigay niya sa akin ng 1 kwintas. May palamuti itong imahe ng isang patron na kung tawagin, Benito. Pagsuot ko pa lang ng kwintas, alam kong mananatili na ito sa akin hanggang buhay ako. Ang kwintas ay nagpapahiwatig kung may kaharap kang hindi normal na tao. Umiinit ito at minsan pa kusang gumagalaw kapag aatakihin ka ng nilalang. Maging mapagmatsyag ka. Tumango ako at nagpasalamat. Kasunod nito ay ang pagkuha ko ng aking bag. 5:30 na yun ng umaga kung kaya't alam kong aabutin ako ng 7:00 bago makarating sa eskwelahan nun. Ganun pa man ay patuloy pa rin ako sa paglalakad. Porsigido ako sa pag-aaral ko at gusto ko makapagtapos kahit na elementarya lamang. Nang sa ganoon ay magkaroon ako ng diploma at kalaman. Pagdating ko sa hintayan ng jeep, nagkataon naman na puno na at palis na ito. Nagpasalamat ako dahil hindi ko na kailangang maghintay pa. Tinago ko ang kwintas. Ipinasok ko ito sa loob ng aking damit. Marami akong kasamahan na sumakay sa jeep noon. Merong buntis na papunta sa patag para magpa-check up sa doktor. Meron din na mga nagtitinda ng gulay
At ang nakakuha ng aking atensyon noon ay ang matanda na hindi inalis ang paningin sa buntis na ito. Samantalang ang buntis naman ay halatang hindi komportable sa tingin ng ginang. Tinitigan ko ang matanda. Nalaman nito na nakatingin ako sa kanya, kung kaya't ako naman ang binalingan nito ng paningin. Ngumisi ang matanda, at ang uri ng pagngisi nito ay tila ba nagpapahiwatig ng pagbabanta. Nginitian ko na lamang ito pabalik. Pagpapahiwatig sa kanya na kalmado lamang ako at hindi ako natatakot noon. Nararamdaman ko naman ang pag-init ng kwintas ko. Maayos na nakatawid ang jeep sa ilog. Nang makarating kami sa kabilang bahagi, pumara ang buntis doon. Doon kasi sa lugar na yon nakatayo ang klinika ng barangay namin. Tiningnan lamang ng matandang babae ang pagbaba ng ginang. Nang makarating naman kami sa may hindi kalayuan, pumara naman ang matandang babae. Bumaba na rin ito. May dala-dala itong paninda at dahil sa malapit ako sa pintuan ng jeep, hahawakan sana nito ang tuhod ko. Pero sa hindi ko malamang dahilan ay hindi na nito tinuloy pa. Nakita ko mabilis na pagguhit ng takot sa kanyang mukha. Bumaba ito sa jeep. Muli itong tumingin sa akin na tila ba may binabasa ito sa akin pero siguro hindi niya malaman kung ano. Nasa 5 minuto pang tinakbo bago makarating sa eskwelahan. Dali-dali naman akong bumaba nun. Pasalamat na lamang ako at hindi pa nagsisimula ang klase. Nagmadali na akong pumasok ng silid. Sakto lang naman na nakapasok ako nun at dumating ang aming guro. Nanatili lamang ako sa eskwelahan hanggang maghapon. Kinahapunan, maayos akong nakasakay ng jeep pa uwi sa aming lugar. Maayos naman ang biyahe hanggang sa makatawid kami ng ilog. May mga kasamaan akong malapit lamang ang bahay sa aming sitio. Sila'y mga mangangalakal sa bayan. Dahil sa may mga kasama ako kung kaya't naging kampante ako sa paglalakad nun. Ang dalawa sa kasamaan ko ay nakatira pa sa kabilang bundok na mas malayo kaysa sa lugar kung saan ako nakatira. Mag-ama mga ito. Ang matanda ay nasa edad 50 at ang anak naman kung hindi ako nagkakamali, nasa edad 30 na. Kampante naman ako na makakauwi sila sa kanilang lugar ng ligtas nun. Kahit natakip silim ay maayos pa rin akong nakauwi sa bahay. Hindi ko naramdaman ang pag-init ng kwintas na suot ko. Kaya kampante akong walang nilalang na nakasunod sa amin. Pagdating ko sa bahay ay nasa bakuran si Papa at Lolo Toting. Nagsisiga ang mga ito abang umiinom ng lambanog. Niyaya pa nila mag-ama na tumagay muna pero dahil sa nangyari sa lugar namin ay maayos naman na tumanggi ang mga ito. Matapos makapagmano kay tatay at lolo, pumasok ako sa bahay para ipagbigay alam kay mama na nakauwi na ako. Abala naman ng paghahanda ng hapagkainan sila mama. Lumapit ako kay mama at nagmano. Sinabihan ako ni mama na magpalit na ng damit para makapaghapunan na kami noon. Habang kumakain ay tinanong ako ni Lolo Toting kung kamusta ang maghapon ko. Ayos naman po. Nanatili lang ako sa eskwelahan sa maghapon. Mabuti naman at walang demonyo na naging sagabal sa daan mo. Nang marinig ko yun ay doon ko lamang naalala ang nangyari sa jeep kanina. Ikinuwento ko yun kay Lolo Toting. Tinanong nila ako kung taga saan ang buntis. Sinabi ko naman kay Papa na yung buntis ay yung dating kaibigan ni Ate Masing, si Binig. Dahil sa sinabi ko ay napamura si Lolo Toting. Sinabi ni Lolo Toting na yun ang dahilan kung bakit walang nilalang na nakasunod sa akin nang umuwi ako. Malamang ay mas inuna ng mga itong buntis nun. Nakaramdam ako ng pag-aalala at tawa kay Binig. Niyaya ko si Lolo Toting na puntahan ang tahanan nila Binig nun. Tinutulan ako ni Papa at sinabihan na anong magagawa ko kung mabiktima si Binig ng aswang. Bata lamang ako at wala pang kakayahan para labanan ito. Pero pa, cargo di konsensya ko kapag may nangyaring masama kay Bining.
Napangiti si Lolo Toting sa sinabi ko. Sinabi niyang taglay ko nga ang katauhan ng isang babaylan. Sinabihan niya akong bilisan ko ng pagkain para makaalis na kami kaagad noon. Dali-dali naman akong kumain. Pagkatapos ay kaagad na kaming umalis ni Lolo Toting. Bago pa man kami tuluyang makaalis ay nagtaka ko kung bakit hinubad niya ang baging na ginawa niyang sinturon. Binigay niya yun sa akin at sinabi niyang yun ang magiging sandata ko. Eto ho, Elo, baging to eh. Paano ako matutulungan ito? Ikaw bata, may balak kang magpakabayani pero ay nako, hindi basta-bastang baging ang makabuhay. Espesyal na sandata iyan at gamot laban sa aswang. Napakamot na lamang ako ng ulo nun. Lumapit si Lolo Toting sa akin at may binulong na mga kataga. Sinabi niya rin sa akin na yun ang babanggitin ko kapag gagamitin ko na ang latigo na gawa sa makabuhay. Tumango naman ako. Pero imbis na sa bewang ko itali ang latigo, sa ano ko nilagay yon? Tinawag pa akong siraulo ni Lolo. Akala ko naman daw ako si Pedro Pinduko. Ganong ultimong makabuhay na tuyo ay hindi ko kilala. Naturingang nasa bundok ako nakatira. Sinabihan ko naman siyang ang tagal niya naman kasing dumating. Kung sana noon pa siya pumunta sa amin ni Disana, dati ko pa alam yung makabuhay na ito. Abay, nanisip pa. Kalma lang, Lo. Sige, maistorbo mo yung nilalang, hindi na natin yung mahuhuli. Dahil sa sinabi ko ay nanahimik na lamang ito. Binilisan namin ang paglalakad kung kaya't mabilis naman kaming nakarating sa lugar kung saan naroroon ang tahanan nila Binig. Ilang sandali pa ay may narinig kaming mga kaluskos sa gilid ng tahanan nila Binig noon. May inusal na kataga si Lolo Toting. Kasunod noon ay ang pag-ihip niya sa noko. Ayon sa kanya ay sa bulag yon para hindi malaman ng aswang na naroroon kami sa lugar. Hindi naman ako umimik pa. Hinayaan ko na lamang si Lolo Toting. Nawala ang pagkaluskos sa gilid ng tahanan nila Binig. Kung kaya't muli lamang kaming nagmasid sa kapaligiran. Narinig naming may nag-uurasyon ng Latin sa loob ng bahay noon. Namanga naman ako dahil naintindihan ko ang pag-uurasyon, kahit pa sa wika nito ng Latin. Ang orasyon na ito ay nagtataboy ng mga nilalang ng dilim, partikular na yung aswang, at sa uri ng pagbigkas nito ng mga salitang yon. Masasabi kong isa itong biyasa sa lihim na karunungan. Niyaya ako ni Lolo Toting na umalis na kami ng lugar. Ligtas na umano ang buntis dahil may kasama silang albularyo sa loob ng bahay. Nakahinga naman ako ng maluwag nang sinabi yun ni Lolo Toting. Dahan-dahan kaming umalis sa lugar at naglakad na pauwi nun. Malapit na sa sakay ng jeep ang bahay nila Binig kung kaya't medyo mahaba ang aming kailangang lakarin pauwi sa bahay. Wala namang problema kahit may katlayuan ang kailangan naming lakarin nun dahil sa nagkikwentuhan naman kami ni Lolo. Maya-maya pa, may narinig kaming paghinga. Yung paghinga na yon, nakala mo, galing sa ilalim ng lupa. At ang pamamaraan ng paghinga nito, para bang nahihirapan. Yun bang panagoy ng isang taong malungkot? Dahil doon ay napahinto kami ni Lolo Toting. Nagkatinginan. At ilang sandali pa, ay na naman, may malalim na paghinga. Hanggang sa walang ano-ano, ang kanina'y malalim at banayad na paghinga na palitan ng paghikbi nun. Nararamdaman ko na sa pamamaraan ng paghikbi na yun ng isang boses ay tila ba dumanas ito ng matinding pasakit. Dito na umusal si Lolo ng dasal. Pagkadasal na yon, naging agresibo ang paghikbi ng nilalang. Para bang may halo na itong galit at tinanakit. Mas lalong nilakasan ni Lolo ang pag-usal ng panalangin hanggang sa tuluyan na lamang nawala ang boses na naririnig nun. Nang tuluyan nang nawala ang tinig, saka naman kami nakarinig ng pagaspas ng pakpak ng tila ba napakalaking hayop sa impapawid.
Sinabihan ako ni Lolo Toting na kailangan ko nang magsimulang mag-aral ng mga kailangan kong matutunan. Payag ako, Lo. Pero basta kapag natapos na yung pasukan, ha? Abala pa ako sa pag-aaral ngayon eh. Alam mo, kung pwede lang sanang maging abogado yung isang loko-loko sigurado kong nangunguna ka. Marami ka na sanang napanalong kaso sa galing mong magpalusot. Hirit nito, kung kaya't napakamot na lamang ako sa batok at napailing na lamang sa sinabi ni Lolo. Nadatnan naman naming naghihintay sa amin si Tatay sa sala habang nakikinig ng mga kwento sa kanyang radyo. Pinagbuksan niya kami ng pintuan. Kinuwento naman namin kay Papa kung anong nangyari. Siyempre nagulat at natakot din siya. Dito ay isinalaysay niya sa akin ang tungkol sa babae at kung ano man ang ikinuwento niya tungkol sa babaeng ito. Malalaman niyo sa susunod na bahagi ng aking istorya.